Magandang araw sa inyong lahat mga bok at welcome back sa Dark Side in Treasure Hunting. Ito na namang muli si Nudge na manggugulo sa inyong isipan. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So ngayon, ito na naman ako mga bok ano. So bumalik ako sa site para mag-vlog na lang. So ito yung mga bok, ang episode natin ngayon, ang karugtong ito sa mga marka na hindi ko pa naipapakita sa inyo. So ngayon mga bok, isasali ko lang. So itong site na to na ko na to mga bok, na featured ko na to doon sa kay Kappa. Pero since ito karugtong ito ni Kappa at may mga bago tayong mga subscriber, so isasama ko to mga bok. So ito yung bagakay mga bok, oh. Yun, nakatumpok. Bali to mga bok, 3 puno pala to mga bok, nakatumpok yan. Ito isang puno, yan yung pangalawa, ito yung pangatlo. So 3 parang naka-triangle mga bok. Ayan yung bagakay, maliliit lang ito mga bok na bagakay. So mula dito sa puno na to, ayan, yung puno na nakatumpok itong puno na to, nandito yung isang Kappa. Marka. Ayan mga bok. So na-featured ko na tong na to. Itong site na to. Ayun no, yung V tapos E. Target natin to no. So ito yung pagpunta mo dito sa site mga bok, ito yung una nating makikita, itong marka na to. Madadaanan natin to kasabay nung palatandaan nilang bagakay. Ayan, yung maliliit na bagakay lang yan mga bok. So ang pinakamalaking niyan, mas malaki sa daliri, yung pinakamalaking bagakay na to. So hindi to gaanong lumalaki yan mga bok, 3 puno. Itong dalawa nakahilera, hiwalay yung isa. Sa gitna dumadaan yung tubig ito. Yan. So bali dito mga bok na parang hagdan pala to. Ayan o, nakahagdan. Tapos ito yung marka, kasunod lang. Ayan. Yan yun, parang nakahagdan, dalawang step. So bali ang pangatlo ito, marka, kasunod na target. Tapos dito mga bok, hindi ko to pansin mga bok. Ito lang yung naipakita ko sa inyo. Ayan, itong na to, pasensya na kayo mga bok at bumbaha kasi kaya ito na nangyari. Ayan yung may isang butas, hindi ko nakita, meron palang isa pang butas. So ayan, ibig sabihin may dalawa. So yung isa nasa taas, yung isa nandito yan sa baba. Ayan, nandun yan sa baba, malamang sa malamang. So hanapin natin kasi wala akong nakitang marka dito. So yun mga bok, unang palatandaan, unang target natin pagpunta dito sa site. Lahat ng mga bok na covered na content sa mga video ko na in-upload ko sa YouTube, maliban doon sa mga dinicode natin. So lahat yon dito sa area na to, sa isang kahabaan. So nasa mga mula dito, nasa 1,000 meters mga bok. Lahat yon, si Izanagi, si Amaterasu, Kappa, San Ansiado, Satori, nandito lang sa isang site na to mga bok. So sa kabuuan, ang mga maliliit na dito mga bok, 16. Hindi ko nabilang yun, yung isa nandun. Ito nga, hindi ko to nasama kasi hindi ko to nasama tong isa kasi ang nakita ko ito lang. So meron pa pala, so bali 17. Hindi kasama yung hindi ko pa naipakita sa inyong mga marka. So puntahan natin yung isa mga bok, nandito lang sa baba. So siguro mga mula dito sa marker na to, mga 15 feet, 15 yards nandun. So ito naman sa 15 yards.
So dito, ang una nating mapansin, parang ano lang to mga bok, ayan. So hindi ko na lang lilinisan to mga bok. Naka ano na, ayan oh. So pansin nyo ba yan mga bok, ayan. Tika lang. Ayan mga bok oh. May butas na naman uli. Pero hindi to bilog mga bok, hindi siya bilog na bilog katulad dun sa ano, katulad dun sa isa nandun sa taas. Hindi to masyadong bilog, ayan oh. Pero malalim. Yan. Tapos may isang butas, ayan oh. Oh. Kasya yung dalawang daliri nalalagyan ng tubig. Tapos may isa na naman, ayan oh. Hindi masyadong kita. Hindi yata halata. Hindi na halata. Ayan mga bok, ayan oh. Tapos may isang maliit naka-print dito. No. Wala namang pinuprint yan dito. Ayan mga bok. Ayan. Dito. Uy. May butas uli. Tapos may butas pa dalawa. Pangatlo. So ito malaking butas na yan mga bok. 4 na. Ayan oh. Kasya na 5. Ano mga bok. Pababa naman nakaharap doon. So ibig sabihin meron tayong dudukutin. Ano mga bok. Mula dito 5 feet. Kasi kasya yung 5. Ano mga bok. Ayan oh. Kasya yung 5 daliri. Kung saan man to nakaharap. Kasi parang ano to mga bok. Ang butas niya nakaganyan. No? Hindi siya patusok. So naka-slide ng konti. Kumbaga kapag nalagyan to ng tubig, huhulog yan doon. Yan, tutulay yan doon. So sundan natin yun kung saan nakaharap yung butas niyan. 5 feet mula dito mga bok. Target natin yan. So nandito yung target. Bababa lang ako mga bok kasi medyo mahirap. Ay, nako. Umulan na kasi mga bok. Kaya ito medyo madulas na yung ano. Madulas na yung lupa. Aray ko! Muntik na. Ayan. So nandun yung butas mga bok. Ayan. Nakaharap siya dito. So yung ano na yan mga bok, sundan lang natin yan. Kasi nandun ang target niyan. So mula dito 5 feet. Sukat lang tayo kung saan niya nakaharap. So dito. Pansinin niyo to mga bok. Ayan o. May 3 butas mga bok. Yan. Na. So yung dalawa nalalagyan ng tubig. Yung isa hindi. Hinarap pababa. Aray ko. Yan. Tapos nakasi. So alam nyo na mga bok ano. Ayan nakasito mga bok. Ay nakasi. Hindi sito. 3 butas. 2 magkalapit. Isa yung malayo. Ano. So ano ba ibig sabihin yan mga bok? Balik tayo doon sa taas. Try ko. So ito yung marker natin. May isang butas. May 2 magkalapit. Pansinin nyo ang pagkakalagay ng mga ano na yan mga bok. Kalapit lang yan ang target. So pansinin natin yun mga bok. Ayan o. Hindi na masyado tuloy makita. Bababa lang ako uli. Tonto. At ito mga bok, ayan o. May butas dito, ayan. Pansin nyo ba mga bok, ayan o. No? Kasya naman yung kamao nito mga bok, ayan o. Ayan. Hinarap dito. Daming basura. May 3 butas. Kita ba? Ayan. 1, 2, 3. Meron din doon nakasaad 3. Tapos may uka. May uka sa 3 malapit sa butas.
So bantayan nyo ang decoding nito mga bok. Dahil baka hindi ko maipaliwanag na maigi ito sa inyo, kaya bantayan nyo. So sa tatlong butas na yon may malapit na ano. Sa tatlong naka-concave may isang butas na malaki. Ano mga bok? So ito yon. Nandito yung target natin. Ayan nakasi. So in front dito, ito sa ano na to, area na to. Pansinin nyo mga bok, butas ito. Tapos itong bato na to, ayan, may butas na nakaharap din dito. Yan. So dudukutin, mababaw lang to mga bok. Ayan, kasya yung 5. Katulad din doon mga bok, kasya yung 5. So 5 feet bababa tayo dito kasi doon dyan nakaharap target na. So nakasaad dito, may palatandaan pa siyang 3 butas. So mula naman dyan 3 feet. Saan tayo magti 3 feet? Ayan mga bok, yan nakasi yan. Ayan o, yan gates yan mga bok, no? Amaterasu code yan. Yan nakasi. So in front niyang C na yan 3 feet. Dito ito yung pang cross line natin mga bok. Ito dyan mismo sa gitna. So parang butas to mga bok. Hindi ko alam kung makikita, mapapansin nyo ba yun. Ayan mga bok, oh, butas. Tapos itong kinatuntungan ko bato, hinarang. So 3 feet mula doon sa 3 butas kung saan nakaharap yung, ang susundan natin mga bok, yung C, kung saan nakaharap yung C. Ayan, pansin nyo naman mga bok, ano, ayan yung C. 3 feet mula dyan kasi may 3 butas doon. Kasi ang nakasaad doon, ayan, 3 butas din. Nandun yung target. So ito, target din to mga bok, directional. Kaya magsusukat tayo ng 5 feet mula dyan kung saan yan nakaharap. So dito naman magsusukat uli ng 3 feet. Kuha nyo na ba mga bok? Hindi ba kayo naguluhan mga bok? Bantayan nyo lang yung mga decoding ko dito mga bok kasi minsan hindi ko na-explain ng maayos mga bok, ano. So sana hindi kayo naguluhan dito mga bok. So ayun yung bato na hinarang mga bok na may butas, yan yung tinutuntungan ko kanina. Nandito yung 3 butas na may C sa baba. So hindi na yan magta-travel in front mga bok kasi may sukat na nabinigay. Ano? 3 ang binigay na sukat. So dito walang literal na sukat na binigay mga bok. Pero ang gagamitin nating sukat ito kasi sa butas na yan kasya yung 5. Kung saan nakaharap yung butas na yan, doon tayo sasabay, doon tayo magsusukat. So sinabi ko kanina target na. So sa ngayon, dahil sa kasunod na marka nakasaad na may 3 butas pa, so ibig sabihin magsukat uli tayo. So nakasaad ng C na yan kung saan dapat tayo magsukat, ang direction pala. So yun yung C ang sisundan natin, yung 3 dot ang sukat natin. So gets nyo na ba mga bok? Tapos yun, pang cross line natin yun mga bok na kasya yung kamao. Bilog yan mga bok na mababaw. Mababaw na mababaw lang. Kasya yung kamao. Yan yung pang cross line natin o pang sintering na. Kasi mula dito mga bok, ayan, dito yan papunta. Yun yung pang cross line natin, dito papunta. Dito sila mag-intersect. Ano mga bok? Hindi ko ito mapapatunayan sa inyo mga bok na meron nga. Gawa ng puro marker at walang hukay akong ginawa dito. Decoding lang ako, ano mga bok. So nasa sa inyo na yan mga bok kung makakita kayo ng mga markang ganyan, ganitong klaseng marka. Yung C niyan mga bok hanggang ilalim yan. So parang nakatayo yung C mula taas hanggang baba. Yung sa baba naman tinakpan. Yung C niya parang nakapapasok na paganyan. So ibig sabihin yan kahit magta-travel yan mga bok kasi ang wall ng C kung saan yan nakaharap papunta dito. Kaya ang susundan natin kung saan nakaharap yung C. May sukat na nang binigay.
ito walang literal na sukat, pero ang pinapahiwatig itong kamay natin na kasya yung 5. So yun mga bok, ay sana nabigyan ko kayo ng konting clue lang sa mga butas-butas na ginawa nila. Baka mamaya kasi may hanap kayong ano nito mga bok, ano, butas na malaki, may isang butas na medyo malayo, dalawa yung magkalapit. Sa kabilang banda naman, ito yung ano, so ito na yung shaft ng item. Nga lang, pagdating natin doon sa isang marka, doon sa baba, magsusukat tayo ng 5 feet. Pagdating natin doon sa baba, may sukat uli. Ano mga bok? So dapat ang ano nito, kung wala yung sukat mga bok, so ibig sabihin kung saan man lalapag ang sukat na to, yun yung target natin. So pagdating natin doon sa baba, may sukat uli na binigay, so ibig sabihin ang target nandito lang sa gitna. So ito yun mga bok. Yan. Butas talaga yan mga bok. No. Sinadya. Yan o. Mga bato na yan sa ilalim mga bok ito. Tapos sinarang yung isang bato na may nagkasya yung isang kamao. Butas. So nabigyan ko na ba kayo ng ano mga bok? Ito nga pala mga bok, ayan o. May isang butas ito. Yung isa. Parang ano te. Parang smiley to eh. Yan. Nakanganga. So, water. May alam na ba kayo sa mga smiley mga bok? Sa code ng mga smiley kung anong ano yan? So, ito mga bok, tandaan nyo yan, ang smiley na yan ha. Water yan. Sa ano yan mga bok, sa north. Ito. So, unang clue, parang ito pa lang yata ang binigay ko sa inyo mga bok. Dinikod pala sa mga smiley. Kasi ayaw ko magbigay ng mga halimbawa na wala akong patunay sa mga marka. So, sa dig site naman, hindi ko mapapatunayan sa inyo mga bok. Gawa ng wala naman akong mga tisdig na ginawa. So totally vlogging lang naman talaga, decoding ano. So yun, ayan, hindi siya perfect na hole mga bok ha. Yan, kahit pansin nyo naman ito mga bok, hindi siya perfect. Makinis lang yung sa ilalim. Ayan, nakanganga. So ibig sabihin yan water. So yun yung nakasaad doon. So madali lang mga bok, hindi kayo mawawala. Kung dito pa lang alam nyo na kung saan yung target. So nakasaad ng smiley water. Nandun yung target. Sa gitna. Ano mga bok? So parang ito pa lang yata yung naibigay ko sa inyo mga smiley mga bok. Na? So tandaan nyo yan mga bok ha. Parang takot ba? So water ang gumagamit niyan mga bok. North ito. Pero ito hindi ito ginamit sa kompas yata. Titignan ko nga mga bok. Nasa southeast kasi. Water kasi yan mga bok. So nasa southwest. Ibig sabihin ang target natin 45. Ay. Ito pala 45. Yun southwest. Sorry. So kita nyo mga bok. Ang target nasa southwest 225. Yung marka natin, ito, nasa 45. So ayun, nakasaad dito water. North yan mga boka. Gamit ng, water element pala yan mga bok sa smiley. So sa bagong trigrams, north ito. Sa lumang trigrams naman mga bok. So saan ba yun? Sa east ito. So malayo mga bok ano. Malayo ang tinutukoy ng ano pag gumamit tayo ng kumpas. Pero sa decoding alam natin kung saan. Kasi water ito. Tandaan nyo na maigi mga bok. So nandun yung target natin. Napaka ano lang mga bok, napaka simple. Butas, may 3 butas. May isa pang butas, may C doon, tapos sa taas may 3 butas. Nandito yung target, tapos bato hinarang, may butas din kasi ang kamao.
So ayun mga bok, sana nabigyan ko kayo ng kaunting clue kung paano to hanapin at paano susukatin yung mga butas-butas na yan. Alam ko marunong na kayo magsukat ng butas mga bok eh. Pero bastos mga bok ah. Alam ko panay-panay na ang pagsusukat nyo sa butas. So ito naman tinuro ko sa inyo kasi ibang butas to pero bastos lang. So tinuro ko paano ang tamang pagsukat ng butas. So hindi to biruan mga bok ah. Yung tinuro ko sa inyo. So baka mamaya kasi may mga viewers tayo na green-minded na katulad ko. So uunahan ko na. So yun mga bok. Nandun yung isa mga siguro 25 meters mga bok mula dito. So bago ko lang to napansin mga bok, ngayon lang talaga na nung umulan. So hindi ko na meron pala talaga to. May kasama pa palang isang butas. Ito lang kasi nakikita ko noon nung nag-vlog ako tungkol kay Kappa. So doon pagdating natin doon sa tubig mga bok, hindi na ako magbabanggit ng original na pangalan niya. So ang babanggitin ko na lang mga bok, Batang Ilog na lang no. Kasi nakakatakot mag-ano doon mga bok. Mga Hapon pa naman gumagawa pa naman ng gumagawa pa naman ng ritual yan. So baka mga gumawa sila ng ritual doon at matawag ko pa ang hindi dapat tawagin. So Batang Ilog ang itatawag ko sa kasunod na marka mga bok. Hindi ko babanggitin ang original na pangalan niya mga bok ano. So ipopost ko lang. So ayun mga bok, andito na tayo sa area. Ayan yung area natin. Daming So waterfalls na yan dyan mga bok. Nandun yung marka sana. Titignan ko kung mapuputahan ko yung puwet mga bok. Yung bang bumakat na puwet. So titignan ko kung pwede kong puntahan yan dyan mamaya. Ito yung paligid niya mga bok. May kawayan yan dyan. Patong kung tawagin to sa amin mga bok. Ayan. Itong kawayan na to. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo mga bok. Yan, malalaking kawayan to mga bok. Ginagawa tong balancer ng mga sasakyang pandagat. So ito yung ginagawa nilang balancer ito. Yung palutang ba? Katig kung tawagin dito sa Bisaya. Malalaki to mga bok. Minsan yung ibang nito umaabot ng 1 galon ang laki. Yan, patong kung tawagin to sa amin. So may isang kawayan naman din doon, kagingking. Ayan. So tandaan nyo tong mga kawayan mga bok hindi yan basta-basta tutubo kung hindi tinatanim. So kung sino man ang nagtanim yan, so sila lang ang nakakaalam. Mga bok. So ito na yung site natin mga bok. Ito na yung marka na hindi ko pa naipakita sa inyo. So tingnan nyo muna yung kabuang mga bok. Yung kabuang lugar na to. Baka may mapansin kayo. Kasi dito sa area na to mga bok, may mga nature made dito na ginawa nilang marka. So may mga butas dito mga bok na akala mo talagang nakuhanan sa sobrang laki. Sa sobrang dami din nila mga bok. Ayan pa Ayan yung mga butas na malalaki, bilog. So ayun yung mga bok. Ayan. Meron pang isang butas Kasya din yung kasya yung kamao. Dito sa kabila ayan, may butas pa rin. Ang daming butas dito mga bok. So ayan, dun sa ibabaw. So parang dito yata dumadaan yung tubig dati. Ito. Tapos nilihis lang nila dito. So ito yan mga bok. Yan. Parang hindi nyo yata mapapansin yun mga bok, yung mga nature made na ginawa nilang palatandaan kasi sa sobrang laki. Hindi magkasya sa mga bok, hindi magkasya doon sa screen ko. So
Sobrang laki kasi ng ng marka na ginawa nila. Kaya hindi natin mapapansin ay hindi magkasya. Kaya hindi magkasya dito sa screen ko sa sobrang laki na ginawa nila. So yun mga bok, ayan o. Ha? May dalawang butas. Ayan. Ang daming butas dito malalaki mga bok, ano? So hindi ko alam kung may mapapansin pa kayo dito mga bok. Yan. So tandaan nyo pa ba yung tinuro ko sa inyong kapa mga bok na direnowing ko? Ha? Ayan. May napansin ba kayo dito mga bok? Sobrang laki. Ang laki masyado. Yan, pansin nyo ba to mga bok? Hindi ko alam kung anong mapipicture nyo dito mga bok. So punta lang ako dun sa kabila. Ayan o. So maraming butas-butas dito mga bok. Napakadami. Yan naman sa kabila. Nakapader na yung ano, bangin. Dito tayo. May na-picture na ba kayo nito mga bok? Ayan mga bok. Picture nyo na ba kung anong meron? Parang pagong tingnan mga bok. Pero hindi yan pagong mga bok ha. So ito yung palatandaan na hindi yan pagong mga bok. Ay parang hindi yata nakikita dito masyado. Parang dito yata. Ayan mga bok. So ibig sabihin hindi to pagong. Ano? So ito yung sinasabi ko sa inyo mga bok. Pansin nyo ba? So nature made. Ayan, dadaan yung tubig. Tapos liliko dito. Na, ayan o. Dito yan. Yan. Sa tabi mismo ng ano na to. Ito yung batang ilog mga bok. Nandoon naman yung isang guhit mga bok. Ayan o. Papunta din naman yan sa taas. Yan. Ayan yung guhit na to mga bok. Ayan o. Yan, papunta yan doon sa taas. So pansin nyo ba to mga bok? Ayan. Isang mahabang linya. Tapos isang linya papunta doon. Tapos dito. So ito yung sinasabi ko sa inyong dead person. Ano mga bok? So ngayon naman mga bok, ayan. Pansin nyo ba mga bok? Nasa harap yung butas. Ano? Pinaharap yan dito mga bok. Pansin ninyo, kinalangan. So sa dami-dami ng ano na ito mga bok, ayan o. So dito, itong ano na to, yung kahabaan na yan, walang bato na nakakalang. Kahit doon mga bok, ayan, tingnan nyo. Ayan o. So yun naman ang intersign mga bok. Ito yung person. Yan. Yan yung person. Ito ang batang ilog. So ito na yung dudukot sa ano mga bok. Saan yan dudukot? Ayun yung target. Parang nakuhanan mga bok ano. Pero yung target ayan. Sinarahan. Ano mga bok. So mahalagang bantayan nyo ang ano mga bok ha, ang pagkakaiba ng pagong sa batang ilog. Ito yung batang ilog mga bok. Ito naman yung tao. Yan. Dead person. So ito yung ano, ito yung ground. So lying, nakahiga na to. Yung target niya nandun.
Ayan yung butas niya mga bok. Yan yung butas niya. Nakaharap doon. Ano mga bok? Napaka talinghaga ng mga marka na to. So sa dami-dami ng ano niyan mga bok. Ayan. Walang nakakalang na bato maliban dito. Kinalangan. No. Tatawid lang ako mga bok. Ang dami ng mga butas dito mga bok. Ayan. So naandun yung butas mga bok. Oh. Ayan. May marker pa. Isa, dalawa. May dalawa. Ay tatlo pala to mga bok. Ayan oh. Yung isa. May isang linya pa. Ayan. May isang linya. So ito naman parang ulo ng crocodile. So dalawa. Dalawa ang target pala dito mga bok. Hindi ko alam kung saan yung isa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, pangatlo nandun sa likod. Ayan mga bok. Tatlo, tatlo. Tapos yun dito papunta. So saan ba? So mula dito direct under lang to mga bok. Dodokotin to mga bok ha. Titignan natin yung kawayan. Nasa 135 mga bok kukuha. Yan yung patong mga bok kukuha ng 135. Ayan. Ay. Dito yat ayan. Kukuha ng 135 mula dito mga bok. Ano? So yung isa, tingnan natin. Kukuha ng 90. 90 135. Ito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. May butas. So nandito. Parang ulo din yun mga bok ano. So pansinin nyo lang to mga bok. Ayan. Pansin nyo ba yung ano yan mga bok? Ayan. So parang triangle ano. So sa triangle na to mga bok, pansinin nyo yung kanto. So matulis. Matulis. Naka-curve. So ano ba yan mga bok? Naituro ko na sa inyo kung paano ang tamang decoding nito mga bok. So ibig sabihin, dahil may dalawang kanto ito na nakalabas at isa yung bilog, so ibig sabihin may tinago sila. Kung dudugtungan natin yan mga bok, ganyan ba? Yan, patutulusin natin tong gilid na to, may triangle din na nawawala. So naandun yung tinago nila chamber, nakakwarto mga bok. So parang ano dito mga bok 15 feet mula dito sa ano na to mga bok, mula dyan sa butas na yan papunta doon 15 feet. So kuha nyo na ba mga bok? Ito yung marka na hindi ko pa naipakita sa inyo mga bok. Hindi yan pagong. Ang batang ilog yan. No? Yan yun. Siya. So ibig sabihin, yung mga kawayan na yan, ginawa yung palatandaan. May triangle doon. Dalawa nakalitaw, isa nakatago. So, dalawang marka nakalitaw. Ito yung tinago. Kung saan nakaharap yung butas mga bok. So, kuhanan nyo na ba ang triangulation mga bok? So, sana nabigyan ko kayo ng linaw ano mga bok. May kanto, ito bilog, binilog kasi may hidden chamber. Nakalitaw,
nakatago. So yun mga bok ha. Kuha sa compass alignment ano mga bok. No, sa dami-dami ng butas na to mga bok. May ulo pa. Pero nakasadik to mga bok, ayan. May isa. So to fit mga bok, ayan o. Kasi yung daliri, so ibig sabihin may dalawa. Dalawa yan mga bok, ayan o. Kasi yung daliri, ito isa lang. So ibig sabihin, dito sa spot na to, ay dito sa area na to, dito sa kahabaan na to, may dalawa. Yung isa, ayan, yung isa nakasaad dyan, may isa dito malapit. Yan, nandiyan to yung isa. So hindi ko nahanapin yung isa mga bok. Kasi hapon na. Anong oras na ano? Hahaba na naman tong video ko. Kasi may pupuntahan pa tayong isang kapa. Ayan mga bok ha. Person yan. Yan. Ayan o, person yan. So ito yung tinuro ko sa inyo mga bok doon sa kapa method, no? So ito siya. Ayan. Papunta na yan dito mga bok. Dudukutin niya na to dito. Dito sa baba. Ayan mga bok. Pansin nyo ba to mga bok? Ano mga bok? Hidden chamber yan mga bok. Direct under. Dito sa ano na to. Dito sa baba niyan. Ayan mga bok oh. Dito lang sa baba. Ah. May dalawa, tatlo. Isa. Ay, ito lang pala. Isa, dalawa. Ayan mga bok, dead person. Pansin nyo ba mga bok? Ayan o. Dead person, center. Code 5 yan mga bok ha, center. Itong ano na to. So dito, ito yung center mga bok. No? Dead person, may isa. May isa dito, ayan o. May isa. One item. Direct under. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Nakasaad doon may dalawa. So nahanap na natin yung isa. Yung isa hahayaan ko na. Kasi nandun mga bok yung isa. Wala nang kwenta yun mga bok. Kasi dikod-dikod lang tayo. So nandun yung isa. Nandun na. So ito, bata lang ito kasi dalawa yung dala niya, no? Yung isa nandun na, nakuha niya na pero iniwan niya doon yung target, yung Shirikodama nandun. So yung isa nandito. Yan. 90 degrees mula dito, 135 naman mula dito. May lead person direct under sa baba. So ito yung unang marka na hindi ko pa naipakita sa inyo mga bok, yung talagang actual drawing lang kasi napikita ko dito sa inyo mga bok eh. So puntahan na naman natin yung isa. So ito pala mga bok, hindi ko na ipakita to sa inyo, no. Ayan o. Hole yan na may hole. Tapos ito malaking butas. Tapos may bilog na butas mga bok. Ayan o. Hole din na may hole. Tapos ito diretso lang ito mga bok. Bilog na bilog din. Ayan o. Kasya kamaon yan. Hole. Tapos may hole. Tapos hole din na may hole. So tatlo pala to talaga. Marker, item, marker, item. Sa gitna ng dalawang marker may item. Tapos may item may isa pang item sa taas mga bok. May isang item dun sa baba. May item sa kalagitnaan. May item din sa taas.
double hole, may isa sa taas. So ganito yan mga bok, mula sa marker may isa sa gitna, may dalawang marker, may isa sa gitna. So pag item ang pag-usapan natin mga bok, may isa dun sa taas, may isa dito sa kalagitnaan, at may isa naman dun sa baba. So tatlo pala talaga to. Yung dalawa dito lang malapit. So saan bang malapit to mga bok? Ayan o. So ito yun mga bok. Kamali ako. Dalawa yung sinabi ko, tatlo pala. So nandun yung isa sa tubig. Nandito yung pangalawa. So yung pangatlo, ayan sa gitna niyan. Ano mga bok? Nasa gitna ng dalawang kawayan na yan. Yung isa. Naka-align din yan dito mga bok. Ayan o. Na. Ayan. Nasa pagitan ng dalawang may kahoy pa napatay mga bok. So pagpasensyahan nyo na mga bok na mali ako no. Sabi ko lang dalawa. Ayan, may dalawa pala dito na magkalapit. So akala ko kasama yon, hindi pala. So mula sa marker may malapit, meron din sa baba, meron din sa taas. So sa marker na yan, meron dito sa malapit, meron dun sa taas. Ayan, sa gitna ng dalawang kawayan na yan, meron din dun sa isa. Ayan. Pansin nyo ba to mga bok? Yung sa baba. Hole na nalalagyan ng tubig, tapos may hole uli na kasya yung kamao. So yun nandun. Yung isa naman double hole. Yung isa single hole lang. Hukay, basag-basag yan. Dalawa babasagin, double hole. Yung isa hukayin, nasa taas. Ayun. Hukayin. So yun lang yung decoding lang to mga bok ha. So pansinin nyo naman mga bok ko. May dalawang item na emoji na naman to mga bok. Pansin nyo ba mga bok? No? May dalawang item na talaga yan mga bok, kasi makinis tsaka bilog na bilog. Emoji pa rin yan mga bok, water. So may dalawang item na nasa water. Ano mga bok? So yun yung ibig sabihin yan. Ngayon, pag hinanap na natin yung item, yung isang item malapit lang dito sa marker, itong marker na to. Yung isa naman sa baba. Yan. Yung isa nasa taas. So nandun naman yung mga bok, ayan o. Yan. No. Ayan, yung pangatlo. So ito yung natin mga bok. Ito yung mother code natin. Nandun yung isa. Lumalangoy na mga bok nandun. So sana naliwanagan ko kayo dito mga bok. Medyo akala ko dalawa lang. Tatlo pala to. Hindi ko kasi ito nakita mga bok. Ayan, hindi ko nakita. So nandito. Triangulation pa rin yan mga bok. Ay, ito pala. Yan. Tapos yun, papunta doon. Yun yung malayo. Sa baba. Tapos ito, medyo taas. Yan yung pinakamataas. Sa baba, medyo bandang gitna. Tapos sa taas. Oh, ito yung kalagitnaan. Ito yung kalagitnaan kasi pinakamataas yun. Ayan o. Huhukayin. Isang butas lang, double hole. So, kuha nyo na ang decoding nyan mga bok. Sana nag-gets nyo. Sana naguluhan na kayo sa pinagtuturo ko mga bok. Tandaan nyo yung marka nya yung mga bok ha. Tapos yon, yung tinuro ko sa iyo, triangle. So, tandaan nyo mga bok. May yan mga bok, may dahilan yan kung bakit naka-curve yan. Hindi yan pagong. So ito nga pala mga bok, hindi to buo. Ayan, nakalimutan kung to mga bok. So ayan, kung mapapansin nyo mga bok, pinotol. Isang buong bato to mga bok pero pinotol. So ibig sabihin walang poison. Itong parte na to.
wala tong poison. Ito. Kasi pinutol, tinanggal yung ulo, hiniwalay sa katawan. So, ibig sabihin, water lang yan mga bok. Ayan, water element. Na, pinutol yung pinutol ito. Kasi kung yan, pagkabuo yan mga bok, itong batang ilog na to, triple ang poison na dala. So, hindi yan pagong, ito yung batang ilog. Ang batang ilog, ayan mga bok, may isang butas yun, bilog na bilog oh. Malapit lang dito sa kawayan, pero nandun yan sa gitna. Ayan, patay na kahoy na yan mga bok. Yung, siguro matanda na yan kasi malaki na yung puno eh. Namatay lang, so nandyan sa gitna. So yun mga bok, punta na tayo dun sa isa mga bok. Ang mahaba na naman tong video na to. Post ko lang to mga bok ha. So kung titignan natin na yan mga bok, parang butik eh. So sa kabuuan, ito yung ulo, yan yung nguso. Pero kung titignan natin to, nguso, tapos ito yung dalawang mata, yan yung noo. Mga bok, so may dalawang ulo. Ayan. Kasi hindi pwede tagyan doon, magigital kasi. Kaya dito nila nilagay sa gilid. Pero hindi yan nalalagyan ng tubig mga bok. Na yan, pagka naipon yung tubig dyan, bababa din yan agad. So hindi yan metal. Kaya hindi nila nilagyan doon. Mga bok. So na-explain ko naman na to. Pinakita ko lang din sa inyo mga bok. Ayan parang butiki talaga siya. So isa yan sa mga marka ni Kappa mga bok. Na featured ko naman na to. So ito yung sa ibabaw. Yan So ito yung kinating. Ayan. So ayan yung drift marker natin. Ayan. Rectangle yan. Tapos pinutol yung kanto doon, binilog. Kaya ang magiging niyan, drift. Papunta dito. Aray ko, daming So ito yung si Kappa mga bok, isang marka ng Kappa. Ayan. So isa sa ang dig site na to, ibig sabihin in-applyan nila ng Kappa method. Hinahatak niya pababa. So yan yung mga sunken deposit, biglang nawawala, biglang naglalaho mga bok So marami na kayong naririnig na kwento sa mga treasure hunter na ganyan mga bok. Naabot na nila yung deposit pero pagbalik nila biglang naglaho. So ito yon, ito yung marka na yon. So yung sunken deposit, ganun din yun. Baka may makita, mahanap kayo dun sa area nyo. So isa lang din yun mga bok. Pero hindi ko na isasama yun dito mga bok. Kasi ang nito, ang content ng vlog ko na to, si Kappa. So sa kasunod na naman natin mga bok, hindi na ako magbabanggit ng Kappa. So batang ilog na lang din ulit kasi nasa ilog. So ito wala sa ilog kasi. Medyo takot akong magbanggit ng original na pangalan mga bok. Baka mamaya gumawa sila ng ritual at magkasakit tayo. So mahirap na matawag natin ang hindi dapat tawagin. So ayan mga bok, isang buong ulo kung titignan natin, tapos yan yung uso. Pero kung lalapitan natin to, ayan, nag-guard, parang butike. Ayan, parang ulo naman So ayan, punta na tayo doon sa isa mga bok, doon sa ilog uli. So ito na tayo mga bok, andito na tayo sa area. So ito yun, ang pinaka last ang last na marka na ipapakita ko sa inyo. Mga bok, at dito mga bok, ayan mga bok, tatlong daliri kasi mga bok. Ano to? Kabilya.
Kabilya yata itong mga bok. Ay, kahoy. Tinusok na kahoy. Kabilya. Bago. May butas isa. Kasya 3 daliri. Kahoy. Kahoy? Kahoy uli. So ito naman mga bok, 4. So ito 4. Yun 3. 3. 3 butas na magkakasunod mga bok. Ayan. Hindi kasama yan mga bok ha. Ito lang. Ito yung butas na yon. Nandun yung isa. Nandun yung pangatlo. Halos magkaano lang to mga bok. Magkaparehas lang to ano na to. Magkaparehas ng distansya. Itong 3. Pero ito yung pinakamalaki sa dalawa. So ayan. Isa. Pangalawa. Ayun yung pangatlo. Pagkaparehas ng distansya yan mga bok. Sobrang kinis. Tingnan nyo naman mga bok. Napakakinis. Ayan. No. Ito ring isa. Yan, makinis din mga bok. Ayan o, 3 daliri kasya. So yun, 4. 4 na daliri. Ito. So ito na yun mga bok. Pansin nyo ba to mga bok? Na. Yung marka na yan mga bok. Pansinin nyo. May D. May parang C. May butas. Aray ko. Ayan mga buka. Butas. Dito nakaharap. Under. Pansin nyo ba mga bok? No. So yun. May parang mata ano. Tapos ito. Silipin natin ng konti. Ayan mga bok. Inipit yung batok. Yan. Para siyang inipit pero inukit lang. Ayan mga bok. No. Inukit lang ito mga bok. Ayan. Magkarugtog yan dito. Meron sa baba. Pansinin nyo to mga bok. May item. So yung item nandito. Pansinin nyo tong ano ng buntot ng ano mga bok. May buntot yung tawag nito. Yung butas na to. So yung item na yon, nasaan kaya? Nandun yata. Papunta to doon mga bok eh. No? Pansinin nyo itong mga bok. Ayan. So, iisang ano lang to mga bok. Itong ano na to. Isa lang to. So, pwede yung under. Pwede rin person. So, ayan yung ano mga bok. Ayan. Yung marka niya. Natural kung titignan to mga bok. Ayan. Yung crack na yan, natural. Pero kung mapapansin nyo, may daan ng ano, tawag nito, parang ibang kulay ng bato. Ayan mga bok. Ayan o.
So iba ang kulay ng ano na yan, no? Ibang kulay. Pansin nyo ba mga bok? So ayan, no? Ibang kulay. Normal lang to na ano mga bok. Pansin nyo ba kung anong marka to mga bok? Ayan, inverted ito. So intersign, pero may isang dash. Ano mga bok? Intersign. So saan tayo mag-i-enter? Yan. Ding 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 ding. So ito yung ano mga bok. Ito yung batang tawag nun, batang ilog, batang sapa. So alam nyo ba kung bakit may tatlong butas to mga bok? Yan. Hindi yan tatlong item mga bok ha. Ito yung puwet. Butas ng puwet. So na-research nyo na ba si batang ilog mga bok? Ito yung butas ng puwet niya, tatlo. So ibig sabihin nasa puwetan ako. Asan yung ulo niya? Andun mga bok yung ulo niya. Yan mga bok, ang ulo. Diba? Oh, yung ulo niya mga bok. May kahoy. Kahoy yan mga bok, ayan oh. Kahoy na tumigas na. So saan ba ang target natin dito mga bok? Asan ba banda? So ito yung kabila mga bok, yan. May mga ano, may mga malalaking bato. Naandun yung tatlong butas. Nandito yung, ay, ito pala. Sorry. Yan yung mga bok, yung ulo niya. Yung batang ilog, yan yung ulo niya. So kung titignan natin to mga bok ng maigi, kung susuriin natin to ng maigi, nakalangoy to pa ilalim. No? Kasi kita yung butas ng puwit niya, so nakaganyan. Ito yung ulo niya, dito yung puwitan. Kita natin yung tatlong butas ng puwit niya. So nakapababa na siya. So ito lang yung target mga bok. Center oh. No. May code ng center. Nasa gitna din. Nandun yung tatlong butas. Ang code ng center, ayan, earth element, water. Kasi brown tsaka ano, parang kalawang tsaka kulay itim. Nasa gitna ng tubig. Patay tayo dyan. Gitna pa naman to ng tubig oh. Arito. Lagot na. So yun lang mga bok ang susundan natin. Ayan oh. Tandaan nyo to mga bok. Tatlong butas. Nandun yung person. Ayan oh. Yan, yung person enter, no? Parang intersign yan. Pero person yan, ayan, line person. Yan, may isang guhit. Tapos, isang guhit na naman pahaba. Tapos may naka, ano doon, maiksi na guhit. Dead person. So, ibig sabihin, nadukot na ni batang ilog, batang sapa. Ano na siya mga bok. So, papailalim na. Parang nakatuwad siya, nakaganito ba? No? Kaya nakikita yung butas, tatlong butas ng puwit niya. So na-research nyo na ba ang batang ilog? Kung na-research nyo na, so alam nyo na ang tatlong butas na nakahilira. Alam nyo na rin kung ano yun. Ito yung puwitan, yan yung ulo. So ibig sabihin, ito, dahil nakalangoy na siya, papailalim na, naandun pa sa kanya, nakuha niya na to mga bok. Yan, itong dead person na to, nakuha niya na. Pero subo-subo niya pa yan mga bok kasi papailalim pa lang siya.
Sumisid pa lang siya pailalim, kinagaganyan, parang nakatuwad kumbaga. So yung target natin, ayun mga bok. Ito yung marka ng Batang Ilog pala mga bok. Batang Ilog kasi na hindi ko babanggitin mga bok kasi dalawa to. Batang Ilog pala mga bok, ayun. Ito yung last marker na pinakita ko sa inyo sa drawing. 3 butas, tas may isang malaking butas. Yun ang target natin. So ito naman, patay na tao. Iniwanan niya na, nadukot niya na. Naandun, sinubo niya na mga bok. Yun ang target natin. Mula dito mga bok, no? Water at code 5 center, earth element. Gagamitin natin ang titignan natin mga bok kung mula dito, lumang trigrams ba o bagong trigrams. Ang gumagamit ng earth element mga bok sa bagong trigrams, 45, ang code 5 at ang 225, ano? Sa lumang trigrams naman mga bok, ang gumagamit ng earth element, ang north at ang northwest. So titignan natin sa compass natin ng phone natin mga bok kung saan to tatama. Mula dito mga bok ha. So yun yung ulo niya mga bok, ayun oh. Pansin nyo ba mga bok? Kukuha ng 45 degrees yun sa northeast. Anong ginamit nilang trigrams mga bok? Ang ginamit nilang trigrams, ang bago. 45 degrees yun. 225 ito. Earth element kasi kulay brown. Pero tingnan nyo kulay itim. Kasi nandun yung water. Yan. May tubig. Na metal din yan mga buka. Metal ang element niyan. Nilagyan ng tubig. Kasi nakasaad doon, ang earth element na tinutukoy niyan, yung tubig. Kasi may itim sa gitna. Pansin nyo ba ang decoding niyan mga bok? Yan. Kulay brown kasi ang ginamit nila ang bagong trigrams mga bok. 45 at 225. Mula dito. 225 ito, 45 yan. So nakasaad niyan, metal. Metal element yan mga boka. Lahat ng mga butas na nalalagyan ng tubig, metal ang element yan. So metal yan. So kasi nakasaad dito, yung earth na tinutukoy niyan nalalagyan ng tubig. Ayan, nalalagyan ng tubig. Yun ang tinutukoy. Under. Diba mga bok? Yan. Nakaharap din yan dito mga bok. Yang butas na yan. Yun, parang C yan sa taas mga boksi. Tapos, ito, lapitan natin. Ayan, parang naka-C ito. Tapos may guhit sa gitna. Ayan. So, ganun yung itsura niyan mga bok. Pansin nyo ba to? Yan. Ano yan mga bok? Sign ng ano yan, sign ng under din yan. So nakaganyan. Tapos parang diba na butas na naka-concave. Ano mga bok? So under, may isa pang butas dito. Ayan. So ito under. May isang ano dito mga bok. Yun. Nakarekta rin dito mga bok. Yan. Nakarekta yan dito. Pansinin nyo to mga bok. Yung dalawang butas na yun, dito rin naka-align. Yung buntot niya papunta dito. Pero itong butas na to may buntot din. Ayan o. Yung butas niya may buntot din. Parang ganon.
Pansin nyo ba to mga bok? Ayan, oh. Yan, makinis na ano, pero hindi siya totally bilog. Ito yung totally bilog mga bok. So ibig sabihin, yung item natin, ang palatandaan may buntot. Pansin nyo ba mga bok? Ayan, oh. Yan, tubig yan mga bok, oh. Yan. Yung item may buntot. Ayan, bilog na butas pero may buntot. Gets nyo ba mga bok? So ito yung kabuuang itsura ni ano mga bok. Yan ang kabuuang itsura ni Batang Ilog. Ito yung ulo, yan yung katawan. Hindi yan pagong. Kahilintulad lang siya. Tingnan nyo mga bok, pointed yung ano. Ay may ano parang pansinin nyo ng maigi mga bok, ayan, no? Parang may katulisan. Hindi yan pagong. Iba ang marka na to. Parang kasi yung Batang Ilog mga bok, parang pagong din siya, di ba? So ito mga bok, ayan. Magkadikit yung ano na yan mga bok. So ito, isang bato lang din to mga bok, ayan. Pansinin nyo. Isang malaking bato na parang kung akalain mo akalain nyo mga bok parang hiwalay ito, pero isang bato lang yan mga bok. Ito tsaka yan. Parang pinatong lang, pero isang bato lang yan mga bok. Ito din, isang bato lang din yan. So ibig sabihin, isang bato lang yan. Ang target natin may poison. Tandaan nyo mga bok, ang Batang Ilog, triple ang poison na dala-dala. Iba to sa pinakita ko sa inyo nung una. Dahil yun talaga, hiniwalay yung ulo. So ito, iisang bato lang yan mga bok. Kung titignan natin, parang hiwalay. Bakit nagiging triple ang ano na to mga bok? Triple ang poison na dala-dala nito. Dahil ang Batang Ilog pag umutot, tatlong butas yan mga bok, di ba? Na-research niyo naman siguro si Batang Ilog. Triple ang poison na dala-dala nito. Kaya ingatan niyo yung marka na yan mga bok. Mag-ingat kayo. Kasi isang bato lang yan mga bok. Pero since ito mga bok, dahil titignan natin hiwalay, ang dala-dala nitong poison mga bok hindi triple. So doble lang. Kasi hiwalay yan mga bok eh. Pero isang bato, ito. Ano? Doble lang 'yon. Hindi siya triple ang dala-dala nitong poison, doble lang. Kung makuha nyo man to mga bok, itong part na to, kung makuha nyo to, so may pagkakataon pa kayo na mag-happy-happy. Kung sakali man ano, na makaligtaan yung tingnan itong ano na to, itong marka na to. Ayan mga bok. Pansin nyo ba kung anong meron yan mga bok? Gemstone. Tapos ito yung metal. So yan na mga bok ha. Ito yung huhukayin natin mga bok dito sa area na to. Ito yung dala-dala niyang item, mga gemstone at mga small bar. So nasa 5 daliri lang to mga bok. Ayan o, yung 4 na daliri ko ganyan lang. Nasa 5 daliri, so may mga small bar ito mga bok. Tapos ito, mga gemstone. Tandaan natin palagi mga bok, pag isang bato lang ganitong marka, may poison yan. So ito, hindi triple ang poison na dala nito mga bok, doble lang. Kasi putol yan mga bok eh. Pero kung dugtong yan, talagang isang bato lang yan, so yun yung magiging triple. Pero ito doble lang ang lakas ng poison na nilagay nila dito. Ito yung target natin dito mga bok. Pansin nyo ba ito yung C mga bok, ayan o. Medyo maliit lang, papasok kasi yan mga bok, ayan o. Pero may butas dito sa ilalim, hindi kasi nakikita. Ito mga bok, may butas o. No?
So in front yan mga bok, ito hinarap. Ito lang. So yun, under. Yung guhit na yan papunta dito. Papunta rin yan dito. So alin pa bang mga ano dito? Yan. Dito rin yan naka-align. Yan, yung dalawang butas na yan mga bok, ayan o. So nandito. Ito yung dito naka-align yung dalawang butas na yan. Ayan. Tapos dito, yan. Yan butas na yan dito, nakaharap. May butas din yan nakaharap dito. Ayan mga bok, yung butas. Nakasina yan. Treasure opening. So small lang yan mga bok. Yang ano na yan. Ito yung mga, yan yung marka ng mga giveaway mga bok. Yung mga, basta may C. Kahit matamaan nyo pa yung main shaft mga bok. So pag nakita nyo yan, pag andun yan, kasama yan dun sa marka. So ibig sabihin, doon sa main shaft, may madadaanan kayong maliit. So marka ng maliit yan mga bok. Pansinin nyo tong bato na to, ayan. Yan. Ayan mga bok, magkadikit yan, no? Oh. Dikit na dikit. Kaya hindi mo masasabing itong bato na to galing dyan. Dahil talagang magkadikit yan. Hindi yan nahulog doon sa taas. Kasi ito nagbar down na yan mga bok. No. Ayan o, may lupa pa. So hindi mo masasabing nagbar down yan. Dahil nakadikit yan. No. Dikit na dikit yan mga bok. Pansin nyo ba mga bok? May isa pa dito. Pero wala yan dito. So itong butas na to mga bok, ayan. Papunta doon. Ayan. Dito tayo. Wala yan dito mga bok ha. Wala to. So ito. Ayan mga bok. Oh. Cover yan mga bok. Ayan. Cover yan. So saan yung cover? Nandun. Andito. Andun sa ilalim mga bok. So itong marka na to papunta to doon. Yan. Tandaan nyo yan mga bok. Ayan o. Parang Y. Ito yo. Tapos may maliit na yo. Up. No. Mag-a-up tayo. Bakit tayo mag-a-up? So dito kasi sa up. Dito. May isang butas. Ayan. May isang butas dito mga bok. Ayan. May isa pang butas. 12 feet. Ay 20 inches yan mga bok mula dito. Papunta doon. May butas. May butas. May butas. Parang tampered to mga bok. Tampered. Double B. Yan. Pero doon tayo mga bok. Kasi wala yung item mga bok eh. Nandito yung item. Yan o. Yan yung item. $45,225. So hindi ko alam kung anong kumpas ba nito mga bok. Mula dito 315. So 135 ito, 315 yan. 225 yan. 45 ito. So dito yung marker ng Quezon. Yan, palatandaan ng Quezon. Pero si Batang ano yan mga bok, hindi yan Pagunga. Si Batang Ilog yan. Andun yung excuse me. Andun yung puwitan niya. Yung tatlong butas ng puwit. Ito yung ulo. Papasisid na to mga bok
pababa na siya. Kasi itong, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, guhit na yan. Mahaba yan mga bok, ayan. Hanggang dito. Dead person yan. So, ibig sabihin, nakuha niya na. Tangan-tangan niya mga bok, nandun pa sa bibig niya. Kaya yun ang target natin. So, sa ganitong marka, 1, 2, 3. Tapos nandun yung ulo niya. Yun yung target niya natin mga bok. So ito yung person mga bok, ayan o. No? Titignan natin. Parang intersign siya mga bok. So ayan, parang intersign. Pero may, tandaan nyo tong ano na to mga bok. Kahit intersign pati natin tignan yan. Basta may naka-align ding isang linya, dead person yan. Ayan mga bok. Enter yan mga bok ano. Pero nilagyan ng isa pang linya. So inverted ito na person mga bok. Itong enter sign na to. Hindi siya inverted lang ito. So parang ganon din mga bok. Ayan. Oh. Baliktaran mga bok. Itong marka na to. Yan. Meron din yung isang linya may person naman ito. Ay, intersign din pala to mga bok. So intersign pa rin din pala to. Katulad pala doon, intersign din. Pero may naka-align din na may nakatabi na isang linya. So kahit ganitong marka na to mga bok, dead person pa rin ito. Inverted lang ito. Mirrored, kumbaga. So, andun yung target natin. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting paliwanag dito sa markings na to mga bok, ano? So, baliktaran, ayan, oh. So, ibig sabihin, back to back, may isang deposit pa to mga bok. Kasi 2 person to. Ayan, 2 person. May 2 butas. Back to back ang ano nito mga bok, may isa pa to. So, 2 pala to mga bok ha. 2 na yung, ibig sabihin, bata lang ito mga bok. Kasi dalawa yung victim niya. May isa doon, may isa dito. Taas at baba, magkabaliktaran. So, malamang sa malamang, may isa dito. Dito rin. Ang code 5 at ang center. So, nandun yung ulo. Nandito yung puwit. Ibig sabihin, nalunok niya na to mga bok. Ang target ng isa, nalunok niya na. Yung isa, andun pa sa bibig niya. Kaya ito, tingnan nyo mga bok, yung person, ayan o. Pansin nyo ba mga bok, ayan o. Itong linya na to, ayan. Ito yung, ano na to, intersign yan mga bok ha, pero mirrored yan. O baka parang reflection, ayan mga bok. So yung isa, tangan-tangan niya pa. Itong isa na to, nakain niya na. No? Nandito na sa tiyan niya. So yung isang item may buntot, yung isa wala. So ito. Yan, may buntot. Ito wala. Center, code 5, earth element. Kung gagamitin natin to 45, ito 225. So 45 'yon sa bagong trigrams. Pansinin niyo to mga bok, may ano pala to. Kita niyo ba to mga bok? Hala. May mga shell. Oh, akalain mo 'yon. Shell ng dagat yan mga bok, ayan oh. Sa dagat mo lang ito makikita yung mga shell na yan. Yan, lalo na yan. Wala yan dito sa tubig, wala yan sa sapa. Napakadami mga bok.
Ayan o. Yan. Tapos may mga kalawang mga bok. Ito. Yan. Hala, nakapakadami. Ngayon ko lang to napansin mga bok. Ayan o. Ang dami. Yan mga bok. Yan. Ito pa oh. Ito pa mga bok. Malaki talaga to. Oh, mas kasi laki ng hinlalaki ko mga bok. May isa. Ito pangalawa maliit. Ito talaga maliit. So nandun yung malaki, nandito yung maliit. Dalawa. May mga shell mga bok, ang dami. Ngayon ko lang to napansin. Ayan. Ano? So may dalawang item tayo mga bok. Ayan. Dalawang item back to back. Sos Ginoo, back to back pala. So may item dito, may item din yun. 225, 45. Kaya pala dalawa to. Isang maliit, isang malaki. Ito yung maliit, yan yung malaki. Malaking marka, maliit na marka. So ito yung back to back kasi magkabaliktaran. Ayan, ito yung paa, nandun yung ulo. Nandito yung ulo, ito yun yung paa. Back to back. Nandyan lang mga bok, dalawang item. Dalawang dead person. So yun. Akala ko mga bok isang ano lang to. Akala ko isang item lang. So dalawang item pala ano. Buti na lang nakita ko to. Itong marka na to, dalawa. So ibig sabihin si Batang Ilog dalawa ang target, dalawa ang victim niya. Yung isa nakain niya na, nalunok niya na. Yung isa tangan-tangan niya pa. Papasisid na yan sa ilalim. Nandun yung puwitan, ito yung ulo. So ayun mga bok, sana nabigyan ko kayo ng kaunting paliwanag dito sa mga marka na to. Kung titignan natin mga bok, halos nature lang mga bok. Ano? Nature made ano mga bok. Ayan. Parang nature lang. Ayan mga bok. Parang nature lang yung mga crack na to. Hindi ganong kakinis mga bok. Ayan. Nature made. Pero ito yung malaki. Ito yung nandito yung malaki mga bok. 225. Ito yung maliit. Ayan maliit. Tignan nyo mga bok. Ayan o. So karugtong ng person, dead person, andun sa kanya. So nakain niya na. Naandyan pa, yun yung target natin mga bok. So sana nabigyan ko kayo ng kaunting kaliwanagan dito mga bok ha. May marka pa pala doon ha. So hindi ko pa kabisado yan mga bok. Pero kung papansinin natin parang intersign. No, intersign yan. Tapos tawag nito, parang sombrero ba? Ito. Kung titignan, no, sa lakot. Tapos may person, may intersign. Ano mga bok? So, yun yung paligid natin mga bok, ano. Akala ko maghahanap ako sa isa. So, ito mga bok ha, hindi ko mapapatunayan sa inyo na talagang nandyan nga. Pero kuha natin sa kahit sa cellphone lang ang gamit natin mga bok, ano, na compass alignment. Sa marka pa lang na to, so doon ko napansin na dalawa pala to, back to back. Kasi baliktaran, ayan, magkabaliktaran tong dalawang marka natin. So ayan mga bok, wala akong mabigay na patunay sa inyo na nandito nga, gawa ng decoding lang naman tong channel na to.
Tsaka wala pa ako sa operation, wala pa akong in-upload ng nag-operate ako maliban doon sa mga bok, chamber inside rack. So yun naman mga bok, bali ibibigay ko na yun dito sa mga nakatira dito. Kasi ang siste kasi mga bok, pinapapili ako ng mentor ko kung maging treasure hunter o maging isang decoder. So mas pinili ko ang mga bok, maging decoder. So ngayon, pag treasure hunter kasi, ituturo lang nila sa akin kung saan ang dapat hukayin. Mga bok. Ngayon, okay sana sa akin yon. Ang problema naman, hindi ako nang may-ari ng lupa na to. Lahat ng nai-content ng channel ko na to mga bok, maliban sa mga site ng KTH natin, nandito lang sa site na yon. Lahat ng content, yung River Child, Izanagi, Amaterasu, Sun and Shadow, Satori, andito lang sa isang site. Almost 1,000 meters mga bok. So nandun yung isa, yung sa year end mga bok, nandun sa pinakataas. Papunta yan dun hanggang sa pinakaunang river, Batang Ilog na may katabing kawayan, Bagakay. Sakop yan. So kung pipiliin kong mag-treasure hunt, nagdadalawang isip ako mga bok, gawa ng hindi naman ako taga dito. Tsaka hindi ako ang may-ari ng lupa, ay hindi sa kamag-anak ng asawa ko, kaya nag-aalangan ako. Kaya ngayon mas pinili ko ang maging decoder. So ngayon, dahil pinili ko ang pagiging decoder, sabi ng mentor ko, isa sa mga roles ng pagiging decoder, ang iwanan ang pag-treasure hunt. Pag decoding, decoding lang. Huwag mag-treasure hunt. Mahigpit na ipinagbabawal sa isang decoder ang mag-treasure hunt mga bok. Kaya ayun, yung project ko dun mga bok, iniwanan ko na at ibibigay ko pa sa mga nakatira dito mga bok. Nasa sa kanila na kung tatapusin nila yon o hindi. Choice nila yon mga bok. Kung maniniwala man sila, ayos. Kung hindi rin naman sila naniniwala, ayos lang din sa akin. Wala namang mawawala So yun mga bok. Sana nakuha nyo na ang mga marka ng Batang Ilog. Yung nandito lang mga bok, kasi yung iba nasa ibang, kasi yung ibang mga bok, yung binigay ko sa inyong noon na mga code na nasa papel lang, so nasa ibang lugar yon. So yung itong mga napanood nyo nandito mismo sa site. Kaya ito parang imposible mga bok So ngayon ko lang to napansin, may dalawang deposito pala ito. Back to back kasi magkabaliktaran. Ayan, baliktaran yan mga bok. Meron siyang sinubo, meron na rin siyang nilunok. Ito nalunok niya na, nasa tiyan niya na. Yon naandun pa sa bibig niya. So nakalangoy siya pababa. So sana nabigyan ko kayo ng konting paliwanag dito mga bok sa code ng Batang Ilog. So ayun mga bok, dahil sa mahaba na naman ng oras natin, puputulin ko muna at muli ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.